He's doing fine. Ganun pa rin. Isolated. So, medyo lonely. Wants to go home. But I cannot brief him about the case. So, sabi ko lang, Kasi nakikinig sila eh. Bawal talaga. Baka mamaya malaman nila yung mga ating mga taktika, no? Yeah. So, gikon lang ako na I cannot discuss this case sa loob. So, mostly ang di-discuss namin, nag-brief ulit ako sa kanya sa politika sa atin, kay BP. Sabi ko si BP, ayaw ng kwan. Gusto niya matuloy yung impeachment kasi gusto niya bloodbath. Ano sabi ni Tatay Digong doon? Sabi niya? Sinabi ko na yan sa kanila ng isog yung bayanan. Oo. Ano sabi? Mag-isog? Isog si BP. Isog si BP. Matapang si... Sabi ko, hindi mo na mapigilan yan si... Eh sinabi niyo ba yung sabi ni Marcos Jr. na gusto na niya makipagbate sa mga Duterte? Anong sabi niya? Nagkwan siya, parang in a way... He doesn't believe. He doesn't believe it dahil nakakulong siya eh, no? Wala siyang sinabi, gumanon lang siya. Gumanon-ganon lang siya. Okay. So, sabi niya, sinabi lang niya na bantay sila dyan kay Sara. Hindi yan mapigilan. Sabi ko, lalo na hindi mapigilan kaya nandito ka sa loob, hindi ka makakuan sa kanya. So, yun lang. May mensahe ba siya, sir, sa mga kababayan natin? Ulit ha, nagpapasalamat talaga sa suporta ninyo. Yung andayang support ninyo. Sabi ko paglabas ko nito, merong mga nag-aantay pa rin doon. Sabi ko from different parts of Europe. Although sinabi niya na parang concerned din siya sa inyo na you know, you have to go all the way here just to go on. Pero sabi ko, hindi mapigilan yan kay sila man ang gusto. So sabi niya, salamat lang talaga daw. Nabanggit niyo ba ho yung ating marcha nung 17 at yung parating na pagtitipon sa 24 Sa 24 po. Yeah, I mentioned that. Sabi ko ito sa big crowd. Tapos sabi niya, really? Sabi ko, meron. Tapos there will be another one sa 23 ba yan? 24. 24. And then sabi ko, and then another one kung dadating na si... Sinabi niyo na may posibilidad na darating si Inday Sara. Ang kuha na lang natin, ipepet kung dumating si Sara, ako naman medyo Uuwi. balik na muna doon. So whoever kung sinong dadating sa mga anak, silang take over. Ako talaga, all I can do sa loob because as I said, cannot discuss the merits of the case doon. So nag-brief lang ako sa kanya sa pangyayari sa Pilipinas. Paano po ang briefing nyo? Anong sinabi nyo latest development sa Pilipinas? Sinabi ko kaya yung si BBM gusto ng reconciliation, si Dilimam, null and void yung kanyang acquittal, si Tiangco, tsaka si Tamba, banggaan. So, Sinabi niyo yung sinabi ni Tiangco? Sinabi ko lang na yung sa sila nagsimula na yung pera. Meron ba siyang sinabi? Anong sabi niya nung nalaman niya? Hindi masyado siya kasi more or less alam naman siguro din yung laro. Tapos sinabi ko yung mga sa Quadcom walang lumusot. Sabi ko, baktukan sila dyan. Kasi yun yung binabanatan ni Sara. So, ayun, iba, family matters na. So, yun lang. I need to be updated ako talaga ng mga pangyayari so that pag nandun ako, ma-feed ko sa kanya. Sige, sa susunod po, bigyan ko kayo ng briefer, mga balita sa Pilipinas. Yeah. No? Parang yung binibigay namin dati sa kanya, no? Yeah. Para malaman niya kabuuan ng balita. Well, alam nyo, ang mensahe talaga, nung nalaman niya na gusto ng bloodbath ni Inday Sara Duterte, ang mensahe niya,
talagang si Sarah ay hindi mo pigilan yan. Hindi mo mapigilan. Sinabi ko na dati, matapang yan.